Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mas sumiinit pang mga labanan at nag-aapoy ng mga revelasyon sa latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike yung videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa simula nga ng chapter may kagad na pinagpatuloy ang malupit na eksena kung saan nagpakawala si Luffy ng isang napakalakas na suntok kay Im-sama. Dito may makikita natin na direktang kumonektang napakatinding suntok ni Luffy sa mismong mukha ng The Great One. At sa sobrang lakas nga ng kanyang atake, ay halos mayupi ng kaliwang bahagi ng mukha ni Im-sama, kasabay ng pagtalsik ng dugo mula sa bibig nito. Kahit na nga maging ang mga mata ni Im-sama ay bigla na lang namuti at na blanco nang dahil sa biglaang pagtama sa kanya ng kamao ni Luffy. Hindi naman makapaniwala si Prince Loki sa kanyang nasaksihan, kaya napanganga na lamang siya dala ng labis na pagkamangha at pagkagulat sa pinakawalang atake ni Straw Hat kay Im-sama. Sa eksenang yan may makikita natin na pinahaba pala ni Luffy ang kanyang kamay upang matagumpay niyang masuntok mula sa malayong mukha ni Im-sama. Pagkatapos namang kumonekta ng kamao ni Luffy sa pisngi ni Im-sama ay kagad na lumipad sa malayo ang buo nitong katawan, kasabay ng paglalabasan ng malalaking itim na kidlat mula sa point of impact. Isang pangyayari na nagpapakita na binalutan ni Luffy ng malakas na daloy ng Advanced Conqueror's Haki ang kamao na kanyang ginamit upang suntukin si Im-sama. Habang kasalukuyan pa rin naman ngang tumatalsik sa gitna ng himpapawid ng Sunrealm ang katawan ni Im-sama. Dahil sa malakas na suntok na kanyang sinalo, ay bigla na lang siyang nagpalabas ng dalawang itim na bola ng apoy mula sa kanyang magkabilang kamay. Pagkatapos yan may makikita natin na bigla na lang nagkaroon ng mukha at sariling buhay ang dalawang bola ng apoy na ito, na isa namang bahagi ng kakayahan ng Omen na special ability ni Im-sama. Pagkatapos namang mapalabas ni Im-sama ang dalawang itim na bola ng apoy, ay doon na rin tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. At pagkabagsak nga ng kanyang katawan sa lugar na yon, ay kagad nating makikita ang isang malakas na pagsabog na mabilis ngang tumupok at sumira sa bahagi ng kagubatan na kanyang pinagbagsakan. Sa sumunod na panel may makikita nating nag-uusap na ngayon sina Luffy at Prince Loki. Dito'y napilitang purihin ng Accursed Prince si Luffy, na sinasabing marahil nga raw ay napuruhan ni Straw Hat si Im-sama sa huli nitong pag-atake. Subalit naging posible lang raw yun dahil sa matinding pinsalang tinanggap ni Im-sama mula sa kanilang laban. Sa halip naman na sagutin ni Luffy ang naging komento na yan ni Prince Loki, ay mas inuna pa niyang sabihan ng Accursed Prince na magpahinga na muna dahil malalalim na raw ang sugat sa kanyang katawan. Kagad namang kinainis ni Prince Loki ang naging suhestyon sa kanya ni Luffy at tinanong kung sino raw ba si Straw Hat sa tingin niya at paano raw ito nagkaroon ng lakas ng loob na utusan siya sa kung ano man ang kanyang dapat na gawin. Pagkasabi naman niya ng Accursed Prince ay saktong lumapit sa kanila ang dalawang bola ng itim na apoy na pinalabas kanina ni Im-sama. Dito may makikita natin ang bola ng itim na apoy na kagad na dumiretso sa suot-suot na balabal ni Luffy. Unti-unti namang gumapang ang itim na apoy na ito sa balabal at dahan-dahan itong tinupok. Nung una may tila ba nataranta si Luffy dahil inisip niyang baka mapaso siya nung kumakalat na itim na apoy sa kanyang suot na balabal. Subalit laking gulat na lang nga niya nang mapansin niya na para bang hindi pala ganun kainit ang itim na apoy dahil hindi man lang siya napapaso nito, kahit na direkto itong nakalapat sa kanyang katawan. Sa parehong eksena naman may makikita natin si Im-sama na mabilis na rin palang nakabangon mula sa pagbagsak niya kanina. At ngayon nga'y kaharap na niya ulit sa gitna ng himpapawid ng Sunrealm sina Luffy at Prince Loki. At dahil nga kaharap na ngayon ni na Luffy si Im-sama, ay kagad nitong napansin ang nakakatakot na itsura ni Imo.
Dito fa may pinuna ni Luffy na mukha raw palang mas nakakatakot sa malapitan ng kakaibang anyo na ito ng kanilang bagong kalaban. Habang binabanggit naman nga ni Luffy ang kanyang obserbasyon kay Im-sama, ay nagsimula na ulit si Imo na magpalabas ng itim na alab ng apoy sa kanyang kamay. Kasabay naman fam ng pagpapalabas ni Im-sama ng Black Flame na Omen, ay ang pagporma niya ng hugis bilog sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanyang dalawang hinlalaki at hintuturo. Pagkatapos niyan may sandali namang lumipat ang panel kay Prince Loki, kung saan mapapansin natin ang dalawang bola ng apoy na nag-uusap at sinasabing inutusan nga raw sila ni Im-sama na dumiretso sa may bandang dibdib ng Accursed Prince. Tinanong naman ng isa sa bola ng apoy kung yun raw bang parehong lugar kung saan tumarak ang itim na espada ni Im-sama kanina. Pagkatapos yan may dito na mabilis na kumalat ang itim na apoy sa may dibdib ni Prince Loki, katulad nga ng iniutos ni Im-sama. Habang nangyayari naman yan may tila magulong-gulong ang Accursed Prince kung bakit siya pinuputakte ng maliliit na itim na bola ng apoy na ito na para bang maliliit na mga insekto. Pagkatapos naman yan may bumalik na ulit ang eksena kay Im-sama at dito'y malalaman natin na ang panibagong itim na bola ng apoy pala na kanyang pinalabas kanina ay nag-transform sa isang maliit na bell. Dito may bigla na lang kumalansing ang nasabing bell na sinabayan naman ng pagbigkas ni Im-sama ng mga katagang Blade of Hatred Stigma. Pagkasabi naman nga ni Im-sama ng mga katagang yan ay makikita natin na parehong nakatunga nga lang sa kanya sina Luffy at Prince Loki na para bang inaabangan ng dalawang susunod na magiging aksyon ni Im-sama. At hindi nga nagtagal ay bigla na lang bumalaga sa dalawang isang malakas na pagsabog ng itim na apoy mula sa kamay ni Imo. At ang malakas na pagsabog na ito ay nagmistulang isang dambuhalang espada na diretsahan namang tumagos sa katawan ni Prince Loki. Ito na pala ang Blade of Hatred Stigma na binanggit ni Im-sama kanina, kung saan nagsisilbing ang isang unmissable target, ang noonang itim na bola ng apoy na pinalabas ni Imo, na siya namang dumikit at kumalat sa mga katawan ni na Prince Loki at Luffy. Makikita natin dito na mukhang wala na talagang nagawa ang Accursed Prince para madepensahan ang kanyang sarili, dahil buong persang ang sinalo ng kanyang katawan ng napakalakas na teknik na yan ni Im-sama. Sa tindi nga ng ataking yan may tuluyan ng nabitawan ni Prince Loki si Ragnir, at mukhang na-caught off guard talaga siya dahil hindi niya inaasahang ganito pala katindi ang papakawalang atake ng The Great One. Sa sumunod na panel naman may biglang lumipat ang chapter sa grupo ng Straw Hats sa sina Brook, Nami, Usopp, Frankie at Jinbei. Dito'y makikita natin na nakarating na pala ang grupo sa kinroroonan ng bloke ng yelo kung saan nakakulong si Princess Shuryo Ganko. Mukhang nagsimula na rin ang grupo na subukang tunawin ng yelo para mapalaya ang prinsesa. Subalit katulad nga ng makikita natin dito ay tila ba hindi man lang naapektuhan ng bloke ng yelo ng kidlat na pinakawalan ni Nami. At sa sobrang tibay nga nito ay nag-umpisa ng magtanong ang Straw Hats kung saan raw ba gawa ang bloke ng yelong to at hindi man lang nila ito nagagasgasan kahit paanong klase ng pag-atake ang kanilang gawin. Makikita naman natin sa sumunod na panel na kahit nga si Jinbei ay nagsisimula na ring mapagod at pagpawisan dahil sa ilang beses niyang pagtatangka na matunaw ang yelo. Nasabi pa nga ni Usopp dito na mukhang hindi naman raw ata talaga gawa sa yelo ang blocking to. Sumang-ayon naman si Frankie at sinabing mukhang gawa nga raw ata sa diamante ang blocking ito at hindi sa yelo. Tila naman nag-alala si Nami sa sinabi ng kanyang mga kapwa Straw Hats dahil kung hindi nga raw yelo ang material ng bloke ay baka matagal na raw na-suffocate ang prinsesa na nasa loob nito. Habang sinasabi naman niya ni Nami ay makikita natin si Princess Shuri sa loob ng bloke ng yelo na ngayon ay wala pa ring malay at tila ba payapa lang na natutulog. Pagkatapos niyan may sinubukan naman ni Brook na hipuin ang ibabaw ng bloke para makumpirma kung malamig ba ang ibabaw nito katulad ng sa yelo. At pagkahawak niya nga dito may nasabi niyang hindi raw siya sigurado kung anong kanyang nararamdaman, kung ito ba'y malamig o hindi.
Tila naman nagulat si Nami dahil hindi maramdaman ni Brooke kung anong temperatura ng bloke. Sumunod naman si Frankie na humawak sa bloke. Subalit katulad nga ni Brooke ay hindi rin daw niya masabi kung malamig ba ang ibabaw nito. Bigla namang napasigaw si Nami dahil sa labis sa pagkainis. Dahil napagtanto niya na hindi nga pala mga normal na tao sina Brooke at Frankie. Kaya hindi nila maramdaman kung malamig nga ba talaga ang ibabaw ng bloke. Sa dulo naman ng eksenang yan may bigla na lang sinigawan ni Jinbei ang kanyang mga kapwa Straw Hats upang balaan ng mga ito sa isang dambuhalang bagay na malapit nang bumagsak sa kanilang direksyon. Makikita naman natin sa sumunod na panel na ang katawan pala ni Prince Loki ang dambuhalang bagay na nakita ni Jinbei na paparating na sa kanila. Marahil sa sobrang lakas nga ng atake ni Im-sama, ay napatalsik nito papalayo ang katawan ng accursed prince papunta sa kinaroonan ng ibang Straw Hats. Dito may makikita natin na saktong lumanding ang katawan ni Prince Loki sa matigas na bloke ng yelo. Kaya naman dahil dyan ay walang miyembro ng Straw Hats ang nasaktan at direktang nabagsakan ng higanteng katawan. Pagkatapos niyan ay diretsyo namang gumulong pababa ng yelo ang katawan ng accursed prince hanggang tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Kaagad namang nakilala ni Nami na si Prince Loki palang dambuhalang bagay na bumagsak mula sa himpapawid. Subalit hindi pa man nga nakaka-recover sa labis na pagkagulat ang Straw Hats, ay sunod namang tumalsik papunta sa kanilang direksyon ng higanteng Warhammer na si Ragnir. Mabuti na lang at katulad ni Prince Loki ay sa bloke rin ng yelo lumanding si Ragnir. At pagkatapos niyang bumagsak sa yelo, ay kagad na rin siyang nag-transform sa kanyang mythical ice squirrel form. Pagka-transform naman nga ni Ragnir ay mabilis siyang dumiretso sa kinaroroonan ni Prince Loki upang tingnan ang kalagayan nito. Napansin naman ng Straw Hats ang masamang kalagayan ng accursed prince dahil nga sobrang laki at lalim ng sugat na matatagpuan sa kanyang dibdib. Dito may bigla na lang napaubo ng dugo si Prince Loki at kapansin-pansin na patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang malaking sugat. Sa dulo naman ng eksenang yan ay tila ba tuluyan nang nawala ng malay si Prince Loki dahil sa laki ng pinsala na kanyang tinanggap mula sa matinding pakikipaglaban kay Im-sama. Sa sumunod na panel naman may bigla na lang napasigaw ang Straw Hats nang makita nilang mabilis na palang natutunaw ang dambuhalang bloke ng yelo ngayon. Dahil dyan may kagad na nagdiwang si Brooke dahil sa wakas nga ay makakalaya na si Princess Shuri mula sa yelo at makakausap na niya ulit ang prinsesa pagkatapos ng napakahabang panahon. Sa puntong to naman may bumalik na ulit ang eksena sa pagpapatuloy ng laban sa pagitan ni Luffy at Im-sama. Dito'y makikita natin na unti-unti pa rin kumakalat ang itim na apoy sa balabal na suot-suot ni Luffy. Habang si Im-sama naman ay naghahanda na ulit sa pagpapakawala ng second round ng kanyang technique na Blade of Hatred Stigma, ang malakas na atake na tumalo kay Prince Loki. Habang naghahanda naman sa pag-atake si Im-sama, ay sinubukan ni Luffy na mag-isip ng paraan kung paano niya makakounter ang papakawalang matinding opensiba ng kanyang kalaban. Dito'y makikita natin si Imo na muling pinalabas ang bell na gawa sa itim na alab ng apoy ng kanyang omen. At habang ginagawa yan ni Im-sama, ay makikita naman natin si Luffy na hinahablot ang kanyang suot-suot na balabal na kasalukuyan pa rin niyang pinuputakte ng mga itim na bola ng apoy. Dito may makikita natin si Luffy na inihagis sa malayo ang kanyang nasusunog na balabal. At pagkatapos nga nito, ay sakto namang pinakawalan ni Im-sama ang kanyang finishing attack na Blade of Hatred Stigma. Mukhang kahit sobrang lakas ng persa ng teknik na yan ni Im-sama may ginamitan niya pa rin ito ng Advanced Conqueror Saki. Yun nga lang ay mabilis na nakaisip ng diskarte si Luffy. At dahil nga sa paghagis niya sa kanyang suot-suot na balabal, ay lumihis papalayo sa kanyang paparating na panapos na atake ni Im-sama. Pagkatapos yun may makikita naman natin si Imo, na tila ba napagtanto na matagumpay na nagawa ni Luffy na maiwasan ng kanyang pinakawalang malakas na atake.
Sa puntong to naman fam ay biglang lumipat ang chapter sa Sea Cloud Port ng Western Village kung saan naghihintay si Saint Summers pati na rin ang ninakaw niyang barko ng Giants na magdadala sa mga dinukot nilang batang Giants pabalik sa Holy Land Marisua. Kasama naman sa eksenang yan fam ay ang isang mapa na nagpapakita ng iba't ibang lugar sa Sunrealm kagaya ng Western Village, Owl Library, Branch Route at mismong Sea Cloud Port. Malalaman natin dito fam na kararating lang pala ni Zoro sa Sea Cloud Port kung saan kagad nga siyang binati ni Saint Summers. Dito'y mabilis na nakilala ni Saint Summers si Zoro bilang isa sa mga miyembro ng Emperor crew na Straw Hat Pirates. Habang si Zoro naman ay tinawag si Saint Summers bilang isa sa 3 demonyo na inanunsyo ni Elder Jarul na nanggugulo ngayon sa karya ng Elbaf. Dito ay sinabi ni Saint Summers na hindi raw ba nasa Western Village lang kanina si Zoro? Kaya naman napatanong tuloy siya kung ano raw bang ginagawa ni Zoro sa Sea Cloud Port. Hindi daw kaya gusto lang masaktan ni Zoro kaya siya pumunta dito ngayon? Pagkasabi niya ni Saint Summers ay nakangiti namang sumagot si Zoro at sinabing sila nga raw mga Holy Knights ang bigla na lang sumulpot sa Elbaf at nang istorbo sa nagaganap na selebrasyon ng kanilang crew at mga Giants. Muli namang sumagot si Saint Summers at dito'y humingi siya ng tawad kay Zoro. Sinabi niya na pagpasensyahan na raw sana sila ni Zoro dahil kukuha lang naman raw sila ng 10 o 20 batang Giants at pagkatapos ay aalis na rin daw sila sa Elbaf. Katunayan nga'y pabalik na ngayon galing Western Village ang kanyang kasamaang Holy Knights. Dala ang mga dinukot nilang batang Giants. Pagkatapos yung masabi ni Saint Summers ay sumagot naman ulit si Zoro at sinabing ang galing naman raw at nagkataong papunta na rin ngayon sa Western Village ang kanyang kasamang Straw Hat crew. Kaya dahil raw doon ay baka hindi na makabalik galing Western Village ang kasamahan ni Saint Summers. Pagkasabi niya ni Zoro ay napatanong naman ulit si Saint Summers kung paano raw nakakasiguro si Zoro na hindi na makakabalik sa Sea Cloud Port ang kanyang kasamaang Holy Knight. Kumpiyansang-kumpiyansa namang sumagot si Zoro at sinabing ito nga raw ay dahil natitiyak niyang mamamatay na ngayon ang kasamahan ni Saint Summers. Grabe fam, nakakatawa naman ang pinapakitang tiwala ni Zoro kay Sanji sa eksenang to at ginagarantiyan niya pa kay Saint Summers na walang pinatbatang kapwa Holy Knight nito kay Sanji. Sa sumunod na panel naman fam, may makikita natin si Saint Summers na bigla na lang natawa dahil sa sinabi ni Zoro na tatapusin ng kanyang kapwa Straw Hat ang kasamahan niyang Holy Knight na si Saint Killingham. Dito'y nasabi ni Saint Summers na mukhang wala raw palang kaalam-alam si Zoro kung gano'n na sila kalakas ng mga Holy Knights ngayon pagkatapos nilang tanggapin ang power boost na dala ng Omen mula kay Im-sama. Habang sinasabi nga yan ni Saint Summers fam, ay sabay niyang pinakawala ng isang matinding atake pupunta kay Zoro sa pamamagitan ng kanyang Thorn Fruit ability. Sa kabila naman ng pagyayabang ni Saint Summers ay nagawa pa ring masalag ni Zoro ng walang kahirap-hirap ang pinakawalan niyang atake. Ayan fam, sa wakas nga'y dumating ng pagkakataon ni Zoro na makapagpakitang gilas sa Elbaf Arc. Pero syempre, hindi naman basta-basta na lang magpapahuli si Sanji kay Zoro. Dahil sa sumunod na panel nga ay lumipat na ang chapter sa Western Village kung saan nagaganap ang inkwentro sa pagitan ni Sanji laban sa Holy Knight na si Saint Killingham. Katulad nga fam ng naunang eksena ni Zoro sa chapter ay pinakita rin dito ang mapa ng iba't ibang lugar sa Sunrealm ng Elbaf. At kasabay nga niyan fam, ang pagsasalita ng narrator ng kwento na sinasabing patuloy lang raw ang pagbuhos ng napakalakas na ulan sa Western Village na para bang nahati ang kalangitan sa ibabaw nito. Sa sumunod na eksena naman fam, may makikita natin ang pinakamalakas na nightmare monster ni Saint Killingham na si Rain God Sasa na tinatangay ang mga batang Giants papalayo sa Western Village upang dali ng mga ito sa Sea Cloud Port kung saan sila hinihintay ni Saint Summers. Habang nangyayari naman yan fam, may makikita natin si Sanji na ngayon ay sinusubukang i-analyze ang kasalukuyang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iisa-isa nito sa mga problema na kailangan niyang masolusyonan.
Unang araw sa mga problemang yan ang pagsulpot sa Western Village ng isang dambuhalang halimaw na ilang beses na mas malaki kaysa sa mga giants. Isang napakalaking halimaw na persahang dumukot sa mga batang giants upang magsilbing kanilang mga hostage na pang-blackmail para mapasunod ang buong kaharian ng Elbaf. Sa sunod na panel naman ay sinabi ni Sanji na sa kasamang palad nga raw ay hindi niya magagawang mailigtas ang mga batang giants. Habang sinasabi yan ni Sanji, makikita naman natin ang nightmare monster na inaatake ng mga giants habang tangay-tangay nito ang mga bata. Pagkatapos yan, may sinabi ni Sanji ang ikalawang problema. At ito nga may hindi niya raw kayang tiising makita ang umiiyak na mga nanay ng mga batang giants. Ang kaso nga lang raw ay isa ring babae ang nightmare monster na tumatangay sa mga bata, kaya hindi niya ito magagawang atakihin. Isa pa ay kailangan niya raw ikonsidera na ang mga magulang na giants ay hindi susuko at susubukan nilang gawin ang lahat para mabawi ang kanilang mga mahal na anak. Habang sinasabi naman niya ni Sanji, may makikita natin ang mga mandirigmang giants ng Elbaf na walang tigil na inaatake si Rain God Sasa kahit na walang nagiging epekto ang mga atake nila sa halimaw. Sa eksenang ito ay makikita naman natin si Ripley na pilit na inahabol si Rain God Sasa upang subukan na mabawi ang kanyang anak na si Colon. Dito may lumuluhang nag-uusap ang mag-ina kung saan umiyak na tinatawag ni Ripley ang pangalan ng kanyang anak habang si Colon naman ay humihingi ng tawad sa kanyang ina dahil nahuli na naman raw siya ng kanilang kalaban. Sa dulo naman ng tagpong yan may nagpatuloy lang sa pag-aanalisa ng sitwasyon si Sanji na sinasabing ang ikatlong problema naman raw ay ayaw niyang makita ang isang babae na lumuluha. Subalit gayon pa man nga raw ay sa kabila nga ng lahat ng ito ay may naisip na raw siyang paraan para masolusyonan ang problema nang hindi nilalabanan ng babaeng halimaw. At yun nga ay dahil alam niya na si Saint Killingham ang siyang pinag-uugatan ng lahat ng kaguluhang ito. At sa oras nga raw na matalo niya ang Holy Knight, ay matatapos na rin ang lahat ng problema. Sinabi ni Sanji na marahil ngayon nakalimutan na raw ng mga giants ang tungkol kay Saint Killingham dahil abala silang lahat sa pagsaklolo sa kanilang mga anak. Subalit ibahin raw siya nito dahil hindi siya malilinlang ng Holy Knight. Habang sinasabi yan ni Sanji may doon na rin niya inatake si Saint Killingham. Yun nga lang ay madali lang itong nasala gamit ang malatrident nitong sandata. Pagkatapos naman ng salpukang yan ay tinuloy na rin kagad ni Saint Killingham ang pagdiretso nila ni Sasa papunta sa Sea Cloud Port upang tapusin ang kanilang misyon. Naging mabilis naman ang pagbuntot sa kanya ni Sanji na sinasabing hindi niya raw ito tatantanan. Sumagot naman ang Holy Knight at sinabing mukhang mas makunat pa raw pala si Sanji kaysa sa kanyang inaasahan dahil ang buong akala niya raw ay natuluyan na si Blackleg pagkatapos itong tumanggap ng malakas na atake mula kay Imsama. Sa sumunod na panel naman may nagpatuloy pa rin ang paghabol ni Sanji sa Holy Knight. Sinabi ni Sanji na tatapusin na raw niya ngayon ang laban nila ni Saint Killingham. Sumagot naman si Saint Killingham at sinabing hindi raw ba alam ni Sanji na magkaibang mundo ang diferensya sa pagitan ng pagiging makunat at pagiging isang immortal. At kahit nga raw tamang naging konklusyon ni Sanji na mawawala si Rain God Sasa sa oras na matalo siya nito, ay imposible pa rin namang matalo siya ni Blackleg sa laban dahil nga siya ay hindi namamatay. Hamon pa nga ni Saint Killingham dito ay kung naniniwala raw talaga si Sanji na kaya siya nitong tapusin, ay subukan raw nitong talunin si Rain God Sasa. Tila sumagot naman ng pakutsa si Sanji at sinabing nakakatakot naman raw pala itong si Saint Killingham. Dagdag pa niya ay alam na raw niya ngayon ang kahinaan ng mga Holy Knights, kaya nakakasiguro siya na kaya niyang talunin ang mga ito. Pagkasabi naman niya ni Sanji, bigla na lang natawa si Saint Killingham at sinabing kung ganun raw pala ay marunong gumamit ng Conqueror's Haki si Blackleg. Habang sinasabi naman niya ni Saint Killingham may nasa akto na siya ng pag-atake kay Sanji. Inihahanda naman ni Sanji ang kanyang sarili
upang salubungin ang paparating na atake ng Holy Knight. Yun nga lang fam, sa susunod na panel ay mukhang na-overpower ng atake ni Saint Killingham si Sanji. Dahil makikita nating tuluyan siyang bumulusok pabagsak sa lupa pagkatapos matamaan ng pinakawalang atake ng Holy Knight. Habang sinasagawa naman ni Saint Killingham ang kanyang atake ay tinanong niya si Sanji at sinabing kung marunong nga talaga siyang gumamit ng King's Haki ay ano pa raw bang hinihintay niya at bakit hindi pa siya nito tapusin kagad. Pagkatapos namang bumagsak ni Sanji sa lupa ay biglang bumalik sa kanyang alaalang pagkakataon na kinusap sila ni Scopper Gaban sa underworld ng Elbaf bago sila umakyat sa Sunrealm para harapin ang persa ni Imsama at kanyang mga Holy Knights. Dito'y pinagsabihan ni Gaban si Zoro kung paano raw nito susuportahan ang kanyang kapitan na isa sa mga Emperors of the Sea kung ang taglay niyang Conqueror's Haki na isang pambihirang uri ng kapangyarihan ay hindi man lang niya kayang kontrolin. Pagkasabi niya ni Gaban ay kagad namang humingi ng paumanhin si Zoro sa kanyang kapabayaan bilang first mate ng Straw Hat Crew, habang si Sanji naman ay napatanong kay Gaban kung meron daw bang posibilidad na magkaroon din siya ng kakayang makagamit ng King's Haki. Sumagot naman si Gaban at sinabing meron daw sanang potensyal na magkaroon ng Conqueror's Haki si Sanji. At dito pa may tila ba hindi makapaniwala si Sanji sa kumpirmasyon na ito ni Gaban. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang kaliwang kamay ng Pirate King at sinabing kaya raw talaga sana ni Sanji na gumamit ng King's Haki. Yun nga lang ay napipigilan raw ito ng isang mabigat na dalahin na patuloy pa rin niyang pinapasan hanggang sa panahong to. At yun raw ang dahilan kung bakit hindi pa rin magamit ni Sanji ang kanyang totoong potensyal. Dagdag pa ni Gaban ay kailangan nga raw na maging isa ring hari ni Sanji kung gusto talaga nitong gawing King of Pirates si Luffy. Pagkatapos naman niyang maalala ni Sanji may bigla niyang nasambit ang salitang King na tila ba pinag-iisipan niya ang bagay na kinakailangan niyang gawin para magising ang kanyang kakayahan na makagamit ng Conqueror's Haki. At sa sumunod na panel naman ay dito na bumalik ang eksena sa pagpapatuloy ng laban sa pagitan ni Luffy at Imsama, kung saan makikita nating nagdesisyon na si Luffy na gamitin ang kanyang Gear 5 form para labanan at talunin si Imo. Pagkatapos namang makita ni Imsama ang awakening ni Luffy, ay nasambit nito ang mga katagang, "Sa wakas ay nagpakita ka na ulit ngayon, Joy Boy." Makikita naman natin dito na magkaharap na ngayon sa gitna ng himpapawid ng Sunrealm ang dalawa, habang mababasa natin sa panel ang caption na Saint na raw na Imo versus Monkey D. Luffy. Sa dulo naman ng chapter may naiinis na sinagot ni Luffy ang naging huling pahayag ni Imsama na sa wakas nga raw ay nagpakita na ulit si Joy Boy. Dito may galit na sinabi ni Luffy natigilan ng araw ni Imsama ang pagtawag sa kanya ng kung ano-anong mga palayaw dahil ang totoong araw niyang pangalan ay Monkey D. Luffy, ang siyang magiging hari ng mga pirata. At pagkatapos naman yan may idugtong na kagad natin ang mga patikim para sa mga mangyayari sa paparating na chapter 1188 kung saan kagad niyang pinagpatuloy ang laban sa pagitan ni Luffy at Imsama. Ang una naman ngang pasabog sa chapter na to ay ang pagtatransform ni Luffy bilang isang genie sa pamamagitan ng abilidad ng kanyang Gear 5 form. Habang nilalabanan naman ni Luffy si Imsama bilang isang genie, ay muling nagbalik kay Imo ang alaala nung mga panahong kasama niya pa si Joy Boy. Sa maikling flashback na to may masisilayan na nga natin ang ibabang bahagi ng mukha ni Joy Boy, kung saan kapansin-pansin ang kanyang malaking ngiti ay kamukhang-kamukha ng ngiti ni Luffy. Subalit pagkatapos nga ng nasabing flashback, ay bigla na lang nating makikita sa dulo ng chapter na nagawa ni Imsama na masaksak si Luffy gamit ang kanyang panibagong espada na tinawag niyang Void. Ang nakakagulat na eksenang yan may kaparehong-kapareho nung nagawang masaksak ni Crocodile si Luffy. At inakala nga ng lahat na natuluyan na sa sandaling yun si Straw Hat. Habang nakatarak naman nga sa katawan ni Luffy ang espada ni Imsama,
ay sinabi nitong alam naman raw niya na hindi talaga si Joy Boy si Luffy. At ito raw ay dahil si Joy Boy ay hindi magiging ganito kahina kagaya ni Straw Hat. Grabe fam, talagang nakakabigla na hindi man lang tumagal ng isang chapter ang laban sa pagitan ni na Luffy at Im-sama. Mukhang malaki pa rin nga talaga ang layo ng agwat ng lakas ni Im-sama kay Luffy. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Ano kayang sunod na mangyayari pagkatapos ng eksenang to ng tila pagkatalo ni Luffy sa kamay ni Im-sama? Magagawa pa kayang makabawi ni Luffy sa labang to? O meron kayang ibang karakter na darating para lumaban kay Im-sama habang nagre-recover si Luffy? Kayo na lang famang bahalang magbahagi dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa nakakagulat na chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!